3, 2, 1. Welcome po sa ating pagtuturo ng tabas. Ang ating tatabasin ngayon ay isang amboy na long sleeve parang blouse sa pambabae ito, na maluwag. Ito yung sukat na ating susundan. Long sleeve na amboy parang blouse siya, semi blouse, long sleeve. So meron tayong balikat na sukat ay 19. Mayroon tayong haba ng manggas na 18 at mayroon tayong dibdib na 45 at saka yung balakang na 51 at saka meron tayong armhole o kilikili na 21, cups natin 13 at saka yung haba ay 31 at saka yung ating cooler ay 18. So diretso tayo kaagad sa pagtatabas. Hindi tayo gagamit ng pattern, diretso tayo. Kasi karamihan sa mga nag-aaral ay wala pang mga pattern, lalo sa mga probinsya. So diretso tayo sa may tila para sa mga walang pattern ay makakatabas sila ng ganito na walang gamit ng pattern. So hindi tayo magtatagal, diretso tayo kaagad sa ating pagtuturo at susundan lamang natin itong ating mga sinusukat. So dito tayo magsisimula sa taas kasi ito yung pinaka-importanting bahagi sa pagtatabas, yung dito sa taas. Yung dito sa baba, hindi na yan gaano. Madali lang yan. Dito sa taas yung pinaka-importante, yung pagkukuha ng armhole. Saka yung sa basta dito lang banda sa taas ang pinaka-importante sa lahat ng importante ng ating pagtatabas. So dito magtatagal. Dito tayo atin lang ito siyang kurbahan, gamitan natin ng L-square, atin ditong lagyan ng guhit tayo. Ang ating ginagamit na guhit ay white pencil pero red pencil ito. Guhit tayo sa taas, tapos buhat yan sa guhit ng taas, bababa tayo ng 1.5. So yung 1.5 na yan, diyan tayo maguguhit ngayon. So, iskulahan natin uli yung 1.5. Iskulahan natin uli. Madulas itong ating ginagawang tila, kaya medyo bagal-bagal ako para hindi siya mag-usog-usog kasi madulas itong tila na to. Medyo magandang klaseng tila ito. So dahil ang ating armhole ay 18, ay armhole, balikat ay dahil ang ating balikat ay 18, so ay 19. Mali, sorry mga mali na ako lagi magsalita. Ang ating shoulder ay 19, so itong natin, ang kalahati ng 19 kasi naka-fold yan, nakabali yan. So ang kalahati ng 19 ay 9.5. So guguhit tayo ng 9.5 yan. Pagkatapos magdagdag tayo ng half inch para sa sewing allowance. So ang mga cutter may kanya-kanyang diskarte. Basta yung sa proportion, importante magandang pagkatabas. So buhat ito sa kantong ito, susukat tayo ng mga 3.5. So mga 3.5 lang kasi hanggang ang ating armor kasi ay ating cooler ay lang 18. So tayo dito ng 3.5. Yan. Tapos tataas tayo ng 1.5. So, yan. So, buhat dito, 3.5. Tapos tataas tayo ng buhat dito, 1.5. So, atin itong guhitan. Pagkatapos nating magguhitan, bulat dito hanggang dito, guguhit na naman tayo. Atin lang direct sa point na to, na itong ating allowance, diretso lang tayo dyan. So, yan. Ganyan, Yan. Yan, Ito yung aking technique, ito yung aking paraan. Pagkatapos atin itong kurbahan dito. Kurbahan natin. Magbibigay tayo dito ng 1/4 pakain. Yan. Sewing allowance yan. Yan. Pagkatapos, kukuha tayo ng haba. Haba. Buat dito, magbibigay tayo ng allowance yan sa pakain. Bibigyan natin ng allowance yan lagi. Ang pakain yan.
Kung ating haba ay 31, so dito sa baba hindi ko na ipakikita ito kasi wala akong cameraman ngayon. Basta 31 tayo. Tapos mag-plus tayo ng mag-plus tayo ng half inch kasi amboy ito. Lupi natin yung half inch. Yan. So, magbuhat yan, naguhitan na natin. Ang atin na namang guhitan ay ito namang armhole. Ang ating armhole ay 18. So, ang kalahati ng 18 ay 9. 9 ano? 9. So, dahil ay tama ba? 9.5 pala. 9.5 ang ating kalahati sa 19. Ay 18. So, ang ating armhole, tingnan natin. Ang ating armhole ay 18. So, ang kalahati ng 18 armhole ay 21 pala. Ang ating armhole ay 21. So, ang kalahati ng 21 ay 10.5. So, ang 10.5 ito. Buhat dito sa guhit na to, susukat tayo dapat ng 10.5, 10.5. Pero hindi natin gagawing 10.5 dahil ang ating gagawin ngayon ay pantay lamang dito. Yung front and back panel ay parehas lang sila, pantay lang sila. So, dito naman dahil hindi tayo nagbababa ng 2 inches. So, ang ating gagawin ngayon ay atin dito, dahil pantay lang tayo sa armhole, dito sa balikat, pantay lang. Ang front and back parehas lang, pantay lang sila. So, sa halip na magbaba tayo ng 2 inches, hindi na huwag natin gawin. Ang gagawin natin, buhat dito, yung 10.5 para magiging 21, itataas na lang natin. Guguhit tayo dito ng 10.5, para sa 21 dapat. So, magbabawas tayo ng half inch, 1 inch itataas natin. 1 inch ating itataas. Buhat dito sa 10.5, tataas tayo ng 1 inch. So, dito na lang tayo sa 9.5. So, pati dito sa kabila, 9.5 din. Dito, ay para guhitan natin. 9.5. Yan. So, atin ang guhitan. 9.5 siya. Gaguhit natin ng 9.5. Yan. Susukat tayo ngayon ng dibdib na ang dibdib natin ay 45. So yung 45 divided by 4 dahil 4 na panel ito. Dalawa sa likod, dalawa sa harap. 45, ang kalahati ng 45 ay 22.5. Yung 22.5 hatiin pa natin ay 11.1/4. So yung 11.1/4 ito yung ating isusukat dito. 11.1/4. Yan yung ating sukat. Pagkatapos magbibigay tayo ng sewing allowance half inch. Ayan, yan ang ating sewing allowance half inch. Tapos ganun din dito. Buhat dito sa baba na 32 itataas 31. Yung 31 natin na haba itataas natin siya ng 2 inches para doon tayo magkuha ng sukat ng balakang. So ang ating hips ay 51. So divide by 4, kalahati ng 51 ay 25.5. 25.5 hatiin pa natin uli. Equals 12 and 3/4. So, yung 12 and 3/4, yung 12 and 3/4 na yan, dito tayo ngayon susukat sa baba. Yan. Tapos, mag-plus pa tayo ng half inch para sa sewing allowance. So, yun na ang ating guguhitan sa may gilid. Yan. Dito may subusog kasi wala akong cameraman. Pero, ano lang natin, importante dito sa taas. Yung sa baba, hindi na gaano yan. Basta, narinig nyo naman yung aking sinasabi. Yan. O yun ang pinaka-importante. Tapos, amboy ito. So, kukortehan natin ang amboy itong baba. Kukortehan natin ang amboy. Dahil, anin muna natin. Atin mo ng i-straight muna natin yung guhit. Natin gawaan ng kasi ito back panel itong ating kinukuha ng una nating kurbadahan. Yan lang natin yung kurbada natin, ayusin lang natin yung pagkurbada. Yan. Pagkatapos yan dito kukuha na tayo, atin ang kurbahan din yung armhole. So yung armhole natin,
So, yan, ganyan. Yung armhole natin, ganyan. So, yan. Yun yung ating back panel. So, simple lang ito. O, back panel pa lang yan. So, atin tatapasin agad para atin siyang ipatin doon sa isa naman para atin siyang kuhaan na naman ng front. So, tapasin natin siya. So, itong ako atin tinatabas ay meron na itong sewing allowance. Kaya wala na tayong pangamba pag nagtahi. Basta huwag ka lang lumagpas sa pagkain natin na half inch. Half inch yan. So, ito na yung ating back panel. Nakuha na natin. Ayan, yan ang pakita ko na yung itsura sa baba. Yan yung amboy. Amboy ang tapas niya sa laylayan. So, ibig sabihin ng amboy, pakurbadan pa ganyan. Yung nakita ninyo, ito na yun. So, atin ito siyang buhatin muna. Kasi, babalik lang natin pag atin na itong nalupi itong isa. Kasi kailangan natin itong ilupi para ating makuhaan ng front panel. Yan. Pantay lamang natin ito. Isa dito kasi pantay lang naman ito. Pantay lang natin kung gaano ka ano siya din yung ating papantay. Yan. Para sundan na lang natin siya mamaya. Yan. So, dito sa gilid na to, magbibigay tayo ng allowance na malapad kasi katulad dito, bibigay kong allowance, ubusin ko na to kasi sports cooler ito. Ubusin ko na itong natitira ditong 3 inches. Ubusin ko na itong 3 inches dito. Yan. Ubusin ko na yan siya dyan. Kasi ano yan sports cooler siya. So ngayon, ang gagawin natin, medyo guhitan lang natin dito para meron tayong palatandaan. Guhitan natin dito. Mga half inch lang yung bibigay natin dito malawag. Kasi diyan tayo hanggang mamaya ng ating tawag nito yung ating cooler. Yan natin. So, unahin natin ang ating cooler kasi hindi wala nang problema dyan kasi may sukat. I-grading natin muna ito yung ating 21 yung 21 natin magbuhat ito sa gilid ito sa pinagtapasan natin didistansya tayo ng half inch paikot half inch katulad ng ganito half inch buhatin dito half inch din sa gilid so half inch ang distansya natin kasi sewing allowance yun ang ating kinukuha ngayon ay yung pinakalinis 21, 10 and a half. So, pumapasok siya ng alas 22. Pero okay lang yun. Pag pinakainan mo ng hindi gaanong malaki, mga 3 lang pakain mo dyan, papasok na yung 21. Yan. 21 siya. Hindi siya. Nasa pakain natin yun. Yan, 21 and a half. Tolerance na po yun. Tolerance na. Kasi lahat naman ng gawa may tolerance. May half inch tolerance. Yung ibang mga nagbibigay half inch 3/4 tolerance pero sa ito half inch ang tolerance natin. So ulitin ko grading natin distansya natin ng
half inch buhat dito sa gilid. Tapos dito din naman sa gilid sa pinagtabasan dito pakurbada, dinistansya din tayo ng mga 3/8 to half inch. Yan ang ating tolerance o pakain sa ating pagano. So 21 is 10 and a half, nasa 21 tayo. May sumusobrang kaunti lang. Kung palaki-lakihan natin, pakainin natin half inch talaga ang saktong pagkain, ay medyo pumapasok sa 21 and a half. So tolerable na, may tolerance na yun niya, kaya pwede na yung ganun. So dito tayo ngayon. Magbibigay tayo, sabi ko nga sinagad na natin dito para sa ating lapil sa sa ating pangilalim siya sa pang-overlap sa ilalim kasi sports scholar tayo. So ito na yon. Ang ating pagkuha ngayon dito, kukunin natin ay ang problema natin ito na lang sa cooler, neck hole pala yung sa liig. So yun nga yun. At yung kukunin naman yung DC 8. Baka din tayo, magbibigyan din tayo ng allowance dito na 1/4 pakain natin sa atay. So, yan, mayroon tayong 4, 4. So, kalahati ng liig ng sukat ay 18 yung cooler niya. So, ang kalahati ng 18 ay 9 eksakto, 9. Medyo mahina ako ngayon sa mata, medyo nabubo ako ngayon. So, yung 9 dito natin ipapasok. Pagbuhat dito, magbibigay din tayo ng allowance dyan na pagkain na half inch. Pagkatapos ibababa natin, ikurba natin pa ganyan, so 9 inches. So, dito tayo. Dito yung 9. Dito tayo sa guhit ha. Pakain din tayo, magtitira din tayo ng pakain na, magbibigay tayo ng pakain na 1/4 para sa tayan. So, dito hanggang ang ating 18. Dito sa may guhit na ito, itong nilinagay kong guhit, diyan tayo magpupurma ng guhit. So, ganito ang gagawin natin. Dito naman, lumagpas ka dito ng kaunti. Kasi pag nagpasada tayo, diyan ang pasada, diyan dadaan ang pasada. So, kailangan din ang front, dito rin siya dadaan, yung ating pagguhit. So, ating guhit, kasi diyan ang diyan ang pasada na tahi. So, diyan din tayo papatak sa ating pagturbada. Kasi diyan ang tamang pagkapantay. So, ganito tayo. Diyan tayo, ganyan, Yan. So, yan. So, ang ating gagawin yan, para makuha natin yan siya dyan, i-duplicate natin para makakuha tayo ng chrome panel. I-duplicate natin. Duplicatean natin dito. Yan. So, para maunawaan, so, ganyan. Cutting ko lang ito. Lagyan ko lang ito ng guhit, guhitan ko lang para maunawaan kahit maraming guhit ito. Hindi naman stricto mayari nito. Guhitan ko lang para maunawaan natin. Yan. Yan. Kaya ginuhitan ko yan kasi ito yung dito pantay ang hanggan sa may hanggan sa may cooler. So ito dito mag-overlap, dito maglalapse, dito magpatong ang dalawa, yung kaliwa at kanan. So dito magpanagpo. Kaya itong gitna ito, dito yung butonis. So, ibig sabihin, dahil doon ang butonis, doon yung pinakasukat. Kaya ito yung back, dito magtatapat yung butonis sa back na ito hanggang baba. Kasi ito yung pinakasukat sa ating ginagawa dito, di ba? Ayan o, 45. Yan o, 11/1/4. Yan. Yan siya. So, itong labis dito, ito na yung ating itiklo pa ilalim. So, pag atin ang ginuhitan ito na yung hitsura. Kasi pantay lang naman yung sinabi ko, pantay lang naman ang ating gagawin. Kaya hindi ito mahirap. So, para makita ninyo, guhitan ko na.
Yan. Yan na yun, sura ng ating ginagawa. So yan, buklatin ko na para makita natin ano. Buklatin ko na. Yan. So bali, yung nakita ninyong ginuhit ko, dito natin tutuhanin ng guhit. Yan. So dito rin yung sa gitna ang back, yung back panel dito sa gitna yon. Yan, di ba? Yan o, ganyan o. Ilapat natin diyan sa gitna. So yan yung butunis. Yan yung pinaka-butunis, dito yon. Yan, butunis diyan, butunis dito. Kaya meron akong, kada maggawa ako ng pattern, tatlo ang guhit ko dito banda para maunawaan talaga ng maggagaya yung mag-aaral at maunawaan yan. Yan, mga ganyan. Kasi butunis to dito. Yan, butunis yan tatapat. So itong dito, ito yung ilulipit pa ilalim pa ganyan. Pailalim pa banda. Yan yung kung sa Amerikana pa, yan yung pinakalapil. Yan. Yan yung ating front panel. So pag tinabas natin yan ngayon, dito, tanggalin natin tabasin na ito para makuha na natin yung pinaka-mabuuhan. So tabasin na natin. Sinagad ko na to para walang problemahin na tayo sa ating pangkailalim. Tapos dito rin tayo tatapat magtabas sa unang guhit. Sa pinakaunang guhit, dito tayo magtatapat ng tabas. Yan. Tapos hindi magano maganda ang pagka-curve niya. Tayo na mismo magpapaganda. Kasi ito duplicate lang yun kumbaga hindi tuwid yung pagkaguhit. Tayo na magpapaganda, tayo nagtatapas ng ganyan, no? Yan. Basta ang pinaka-highlight doon sa akin tinuturo yung pagkuha ng armhole. Dahil pantay tayo, ay binawasan natin yung sa baba. Inakyat natin ng 1 inch para pasok pa rin yun sa ating kailangan na 21 and a half ang armhole. Yan. So dito, babalik ko ito para sundan ko na lang yung ano na yan, gilid na yan. Kasi magkasing laki na yan eh. Yan. Hanggang baba na to, hindi ko kasi may tulak kasi sobrang dulas. Dahil medyo maganda tila ito, mamahalin to. Test tayo na di natin may pakita ng buong buo sa ano, pero pagkatapos nitong matabas ipakita ko sa inyo kung paano ang itsura. Yan, pakita ko na. So unang-una ko ipakita yun dito sa taas. Natapos na tayo dito. Ang resulta niya ay pantay. Yung sinasabi kong pantay lang. Yan o, diba pantay lang yan. Yung back and front lang yan. Kasi luwag naman to, hindi ito ganong masilan maliban sa mga fitting na nakasuotan ay kailangan dito magbababa tayo dahil dito huhukay tayo dito ng medyo malalim. So kaya kailangan natin i-eksaktuhin dito kasi magbababa tayo dito ng 2 inches at paghuhukay tayo ng malalim-lalim dito para makuha din natin yung armhole na eksaktong armhole din. So tsaka yun ang mga tabas kadamihan pagka yung mga fitting, pero ito ganito maluwagan lang. Hindi to gaano siyang stricto sa fitting. So, pantay lang ang ginawa ko diyan. So, parehas din lang ang resulta nun. So, yan. Pakita ko na dito sa baba. Yan. Yan ang itsura sa baba. Yan siya. Itsura sa baba. Yan. Down. O dito. Yan. Sa taas. Para makita. Sasagad ko na. Yan. Yan. Pantay lang, di ba? Yan ang ating ginawa. So, sana dito sa aking pagtuturo ng ganito, direct sa tila ang ating pagtatabas ay makukuha ninyo. At kung hindi man kaagad-agad, ulit-ulitin lang. Huwag lang magsawa para matututo talaga. Dahil kung tayo ay mainipin sa pag-aaral,
kahit sa kahit pa dito sa yung hands-on pa, yung dito mismo sa face-to-face na pagkaturo, kung tayo mainipin, hindi natin makukuha talaga. So, kailangan lang kasi dito pasensya sa ating pag-aaral, pasensya para matutunan talaga ang minimitin nating talento na ito'y galing sa Panginoon. So, maraming salamat sa inyong panonood sa aking pagtuturo ng pagtatabas ng diretso sa tila.